Opisyal na nagbanta si Donald Trump na magpataw ng 100% taripa sa lahat ng produkto mula sa Canada. Ang paglala ay dulot ng pagbisita ni punong ministro ng Canada, Mark Carney, sa Beijing, kung saan napagkasunduan ang pagbaba ng taripa ng Canada sa electric vehicle mula China. Sinabi ni Donald Trump na ang ganitong mga hakbang ay ginagawa ang Canada bilang daanan ng mga produktong galing China na gustong makapasok sa merkado ng Amerika nang hindi dumadaan sa mga ipinataw na limitasyon ng Estados Unidos. Ang pahayag ni Trump ay nagdulot ng pagbagsak ng dolyar ng Canada at malalim na krisis sa relasyon ng Washington at Ottawa. Pero hindi dapat kalimutan na ginawa lang ito ng Canada matapos ang iba pang mga banta ni Donald Trump, kabilang na ang pagbabanta niyang aneksahin ang bansang ito. Ngayon, natagpuan ng China ang paraan para hikayatin ang mga kaalyado ng Estados Unidos na pumabor sa kanila gaya ng China. Sinamantala ng China ang alitang iniwan ni Trump sa Transatlantikong Alyansa. Kinondena ang pagsakop sa Greenland at tinangkang akitin ang mga kaalyado ng Amerika sa pangakong magiging maaasahang katuwang sa kalakalan. Parang sinasabi nila, hindi tulad ng mga Amerikano. Pag-usapan natin ang paksang ito ngayon, tulad ng issue ng taripa laban sa Canada at ang epekto ng pulisya ni Trump sa pandaigdigang paraan ng China na maagaw ang mga dating kaalyado. Ako si Alexi Pichi. Tara, tuklasin natin ang paksang ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe sa Telegram channel ko, Pichi News, gamit ang link sa video description. Doon namin agad inilalathala ang maiinit na balita. Kaya, gaya ng alam nyo na, ang Canada ay nagkaroon ng tiyak na pakikipaglapit sa China dahil ang kanilang pinakamalapit na kaalyado ay ang Estados Unidos. Tinakot nila ang Canada gamit ang taripa at sinabi ni Trump na dapat maging ika-51 estado ng Estados Unidos ang Canada at si punong ministro Mark Carney ang gobernador. Ang opisyal na detalye ng pagbisita ni Mark Carney sa China na kinumpirma mahigit isang linggo na ang nakalipas ay nagpapakita na ang Ottawa ay pumayag sa kapwa pagbaba ng mga hadlang sa kalakalan kasama ang Beijing. Sumang-ayon ang Canada na bawasan ang import tariffs sa libu-libong Chinese electric vehicles na noong 2024 ay pinatawan ng 100% buwis. Handa na ang Canada na tumanggap ng hanggang 49,000 Chinese na dekuryenteng sasakyan na may 6.1% buwis, kasunod ng pulisya ng Estados Unidos. Sumang-ayon ang China na bawasan ang tariffs sa agricultural na produkto ng Canada, lalo na sa rapeseed at bigyan ng visa-free entry ang mga mamamayan ng Canada. Ang Canada, na dating nagbebenta sa Estados Unidos, ay naghahanap ng ibang merkado matapos simulan ni Trump ang digmaang pangkalakalan. Pansamantala pa lang ang kasunduan ng China at Canada. Ngayon, tinuturing ni Trump na banta sa ekonomiya ng Amerika ang kasunduan ng Canada sa China at paraan para iwasan ang taripa ng Estados Unidos sa hilagang hangganan. At dito, babanggitin ko ang buong pahayag ni Donald Trump kung saan, sa totoo lang, muli niyang tinutukso ang Canada na nagpapahiwatig na hindi talaga ito isang hiwalay na bansa kundi ika-51 estado ng Estados Unidos. Narito ang CP. Kung akala ni Gobernador Mark Carney na magagamit niya ang Canada bilang daanan ng produkto mula China, nagkakamali siya. Lalamunin ng China ang Canada ng buhay. Lubos itong sasakupin, kabilang na ang pagkasira ng mga negosyo, istrukturang panlipunan at ang kabuuang paraan ng pamumuhay. Kung makikipagkasunduan ang Canada sa China, lahat ng produktong Kanadyano sa Estados Unidos ay agad papatawan ng 100% taripa ayon sa pahayag. Pero pagkatapos noon, si Trump sa totoo lang ay umasta na parang bata. Kinumpirma ng Pangulo ng Amerika na hindi nakabilang ang Canada sa Konseho ng Kapayapaan sa bagong estrukturang pinamumunuan ni Trump para lutasin ang mga pandaigdigang krisis. Isa sa mga dahilan ng desisyong ito ay ang pagtanggi ni Mark Carney na suportahan ang proyektong Gintong Kubo ng Amerika. Ang sistemang pangkontra sa mga misil sa ibabaw ng Greenland at Arctic na itinuturing ng administrasyon ni Trump na napakahalaga para sa proteksyon ng bansa sa Hilagang Amerika. Pero parang naiintindihan ni Carney na kung sakaling sakupin ng Estados Unidos ang Greenland, mapapalibutan ng Canada ng parang kabayo. Ibig sabihin, magiging napapaligiran ito ng Estados Unidos ng Amerika. Dito, dapat nating tandaan na may kanya-kanyang laro ang bawat panig
At may mga alyansa rin. Ang USMK ay isang kasunduan tungkol sa malayang kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos, Mexico at Canada na nagsimulang ipatupad noong. Ina-update nito ang patakaran sa kalakalan, pinahihigpit ang pamantayan sa paggawa ng sasakyan, at pinoprotektahan ang intelektual na ari-arian at digital na kalakalan. Kung pag-uusapan ang mga pangunahing parametro ng unyong ito na USMK, ganito ang layunin. Para makapagbenta ang isang bansa ng mga sasakyan sa kanilang mga kapitbahay ng walang taripa. Dapat gawin sa Hilagang Amerika ang 75% ng pyesa ng sasakyan at karamihan ng trabaho ay para sa empleyadong may mataas na sahod. Ibig sabihin, para hindi umasa ang industriya ng paggawa ng sasakyan sa China. May mga bagong probisyon para sa proteksyon ng komersyal na lihim, digital at pinansyal na serbisyo, at itinakda ang pamantayan sa kondisyon ng paggawa. Ang pinakakagiliw-giliw ay ayon sa kasunduang USMK, nagkaroon ng mas malawak na akses ang Estados Unidos sa merkado ng gatas, manok, itlog at iba pang produktong agrikultural. Dito, agad itinapat ng Canada ang agrikultura nila sa China. At ngayon, ang pinakakagiliw-giliw ay sa taong 26. Nakatakdang magkaroon ng nakaplanong muling pagsusuri ng kasunduang USMK. Ang pagpapataw ng 100% taripa ay tiyak na magiging isang sakuna para sa ekonomiya ng Canada na nagpapadala ng mahigit 75% ng kanilang export sa Estados Unidos. Lubos na naka-integrate sa Amerikanong supply chain ang sektor ng langis, sasakyan at pagpoproseso ng kahoy ng Canada. Sa ngayon, wala pang opisyal na sagot ang pamahalaan ng Canada sa ultimatum ni Trump. Si Mark Carney, habang nasa Quebec, ay nagsabi kamakailan na layunin ng Canada ang isang independenteng patakaran sa kalakalan para sa kanilang mga tagagawa. At sa pangkalahatan, sinabi ni Carney sa Davos na may paraan na pumili sa pagitan ng Amerika at Canada. At may paraan din para sa mga bansang nasa pagitan nila na bumuo ng sarili nilang mga kadena ng kalakalan at alyansa upang makalabas sa ibang direksyon. Ibig sabihin, hindi lang basta nasa pagitan ng Amerika at China, kundi pumili ng sarili nilang direksyon. Panahon na para magising si Trump sa katotohanan dahil sobra na ang paglalaro niya. Sinamantala ng China ang alitan sa transatlantikong alyansa na iniwan ni Pangulong Donald Trump. Kinondena ang plano niyang sakupin ang Greenland at sinubukang akitin ang mga kaalyado ng Amerika sa mga pangakong magiging maaasahang kasosyo sa kalakalan. Dahil napaka-agresibo ni Trump sa paggamit ng mga taripa at sa isang punto ay nagbanta pa siyang gagamit ng puwersa para kunin ang Greenland mula sa matagal ng kaalyado na Denmark. Sinubukan ng Beijing na samantalahin ang pagkakataon. Ngayong linggo, sinabi ni Vice Premier ng China He Lifeng sa isang economic forum sa Davos na kinundena niya ang pagtaas ng unilateralismo at proteksyunismo habang inilarawan ang China bilang biyaya sa mundo. Magbabahagi ako ng sipi mula sa kanya na malalim ang kahulugan. Katransaksyon sa negosyo ang China, hindi kalaban ng ibang bansa. Ang progreso ng China ay oportunidad, hindi banta sa ekonomiya ng mundo. Dito, kitang-kita na nakikita ng China ang pagkakahiwalay ng transatlantikong relasyon bilang oportunidad. Umaasa ang China na gumanda ang ugnayan sa mga pangunahing kasosyo sa kalakalan para sa benepisyo gaya ng pagbaba ng taripa sa dekuryenteng sasakyan. Sa Canada, halos nagtagumpay na sila pero tandaan na hindi lang Canada ang nakatingin sa China. Si punong ministro Keir Starmer ng United Kingdom ay bibisita sa Beijing sa katapusan ng buwan matapos aprubahan ang pagtatayo ng bagong malaking embahada ng China sa London na nagpataas ng tensyon sa dalawang bansa. Inaasahang bibisita sa China ang Chancellor ng Germany na si Friedrich Merz sa susunod na buwan, habang bumisita na si Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya noong Disyembre ng nakaraang taon. Sinusuri ng mga Europeo ang sitwasyon sa China habang inaatake ni Trump ang mga kaalyado. Tinuligsa rin si Donald Trump sa China na sinabing ang Estados Unidos ay isang purong mapagsamantalang superpower. Narito ang sipi mula sa Xinhua, ang opisyal na media ng China. Hindi na politikal na balangkas ng alyansa at soberanya ang mapa ng mundo, kundi listahan na lang ng mga ari-arian.
Hindi mahalaga kung ang isang bansa ay kaalyado, kalaban o neutral. Mas mahalaga kung kapaki-pakinabang ito. Ang mensaheng ito ay tinanggap na ng mga umuunlad na bansa. Sabi ni Trump, kailangan niya ang Greenland para sa pambansang depensa at likas na yaman. Kaya ngayon, aktibong sinusubukan ng China na samantalahin ang kaguluhang nilikha ni Donald Trump. Kaya dito muna ako maglalagay ng tuldok. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mag-ingat kayo, paalam!